Amen. So, karon ang adlaw sa atong pagdaig sa atong buhay nga Dios, di ba? Monday to Saturday, nagadaig ta sa atong kaugalingon. But karon nakita nato atong mga kaigsuunan, atong mga mahal sa kinabuhi. Muna nga lami kay ni siya, lami kayo pamalandungon nga nakita nimo among amigo, imong ka-churchmate nga nagadaig din sa Ginoo. Di ba? Wala ta kabalon sa mga battles ana, pero still naa sa karon sa imong tapad. Ina siya nga lingia siya nga nalipay ko kay niya ka. Amen. Woo! So taga na tog makusog nga paggaing atong buhay nga Dios, my son. Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus. We welcome you, Lord, in this place. We give you back all the glory, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's enjoy in the presence of God.
sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak, palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Okay, saya at kay ganda. Let's enjoy the presence of God. Umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. Kay saya, kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, isisigaw, at sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak iyong kamay, itaas at iwagayway. Come on, church! Samang isisigaw, Diyos ay buhay. You can do better than that! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Yes, Lord! Hallelujah! Shout of praise! We give you praise, Lord! Hallelujah! Diyos ay buhay, mabuti ka, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! We give you praise! Come on, church! Dahil ka nga tumbuya, Diyos! Guys, nagmakusog nga pakpak! Hallelujah! Thank you, Lord! Sa imong paggamayo, God, sa mong matago sa akin na buhay, Lord! Hallelujah! We give you praise! We give you glory, Lord! Thank you, God! Thank you, Jesus! Hallelujah! Maigsoon ang atong buhay nga Diyos, wala siya nagkulang ka na to. Bisan pa man gani na mga times nga nagkulang ta niya, pero still wala siya nausab. Siya ang Diyos sa imong kadaugan, and even siya po ang Diyos sa mga times nga natumba ka. Muna karon nagatindog ta tungod siyang grasya. Dili yung tatakos, pero tungod yung pagigugma nakakaron. Muna nga karon, this will be our prayer sa atong Ginoo, sa atong buhi nga Dios. We always sing a love song to Him. This time gamito na to tong bakba sa pagdahig sa atong buhi nga Dios, sa pagslitok og mga maayo dina kaniya. Tungod kay naglong siya ani mga igsoon nga ma-worship kaniya, mag-say thank you kaniya. Una nga igsoon, feel this place. Punani nga dapit sa imong sa pagpasalamat din sa Ginoo.
Tungod kay wala siya nagkulang sa itong matago sa akin na buhi. Wala siya nagkulang. He provide every need nga mong gikinanglan, ma-physical man, emotional man, healing man sa family. And if wala pa nimo na experience, begin to worship the Lord. Because our worship muna makapatandog sa kasing-kasing sa Dios. Usa ang worship nga makapatandog sa kasing-kasing sa Dios. Open your hearts today, my son. Hallelujah. We give you praise, Lord. Padan ka Ginoo nga mamuhat ani nga dapit. Yes. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo namin, kaya ngayon ang puso isip ko isang sinasambi. This will be our prayer. Ang pagpupurit pa sa sala. Thank you, Lord. Ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit na pagsambay. Sa'yo lamang iaangay. Jesus. Oh, sa'yo lamang, Jesus. Once again, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. This will be your prayer. At hindi man karapat-dapat, yes Lord, ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng pinig. Tinuruan mo umawit, kaya
kani nga kanta, maigsoon, grabe kayo. Nagatandog ang Ginoo sa ako, ani. Ako, grabe yun kayong pahigugma sa Ginoo sa kinabuhi maigsoon. Nagdako ko, walay ginikanan. Pero siguro, wala ko nabiyai. Kung na nga maigsoon, kung sa man imong gipangagian karon, ang Ginoo mamuwat yun na siya. Wala pa na nimo nakita ron, pero still worship Him, pray to Him. Kaya ang Diyos mamuwat yun siya. Ako karon tungod sa grasya sa Ginoo nagatindog ko karon. Everyday sa akong ginabuhi, nagakagiyak kong gigakos. Siyang pagigugma, siyang pagpangga, bisan pa man sa mga tao nga nasa palibot. Iyak kong gigisupplyan ng mga taong inana. Muna nga, karon mga igsoon. Sa man imong mga problema karon, worship the Lord. Kaya maayo kaysa sa itong kinabuhi. Sa man imong mga gikinanglan, dayga ang Diyos. Because when we worship, God moves. Parin ka Ginoo. Ang pagpupurit pa sa salamat, yes Lord, ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri, Lord, over our problem, Lord, still magpasalamat media ka ni mo, Lord, ay sa'yo. Even sa mong mga failures, Lord, still magpasalamat media ka ni mo, Lord. Ng pagsambay sa'yo lamang ang pagpupuri ka sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, kabanal-banalan at kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang Panginoon. Kamanday ka nga tungkoy nga Diyos, maigsoon. Woo! Hallelujah! Let His praise filled with worship, with thanksgiving to God. Hallelujah! Mahal ka, Lord. Matinunanan ka. Walay sama nga Diyos, Lord. We worship you. There is no one else like you. Most gracious and Heavenly Father, Lord, thank you for this amazing morning, Lord God. Salamat kay mo sa imong kaayo sa mga tagusa kanamo, Ginoo. Salamat sa imong unfailing love sa mga tagusa, Ginoo. Lord, salamat, Lord, kay despite sa among mga kapakyasan, sa among mga kasaypanan, Lord, you accept us, Lord, wholeheartedly, Ginoo. Ginadawat minimo matag adlaw, Lord God, even pa man, Lord God, despite in this pandemic, Lord,
You still protect us, Lord God. Even pa man, Lord God, kami makasala, Lord Ginoo. Lord, I pray, Lord God, as we hear your word today, Lord God, equip us, Lord God. Open our hearts, our minds, and our soul, Lord God, sa mga word ngay mong ihatag ka na mo karon, Ginoo. Even pa man, Lord God, sa magdala si mong pulong, Ginoo, ikaw, Lord God, mag-bless siyang kinabuhi, Lord God, nga tanang mugawas siyang baba, Ginoo, gikan lang diha kanimo, Lord God. Touch every lives, Lord God. Touch every hearts, Lord God, sa pulong imong ipabot karong adlaw, Ginoo. Even pa man, Lord God, protect us, Lord God, sa mga posibleng mahitabo sa mga tagsa-tagsang kinabuhi, Lord God. Especially, Lord God, sa pandemic nga nahitabo karon sa mga, Lord God, ikaw raman padayon magkaprotekta sa mga, Ginoo. Lord, continue to give us good health sa matag usa, Ginoo, and protect us, Lord God, sa tanang namong pagalakon, Lord God, pagabuhaton, Ginoo. Guide us to our journey, Lord God, nga kinabuhi kami, Lord God, uban ka, Ginoo. And Lord, I pray, Lord God, nga ikaw ang Diyos nga magabubog panalangin sa matag usa, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, nga dili ka magundang og panalangin sa matag usa kanamo, Lord. And I pray, Lord God, i-bless nimo ang JAL people, Lord God, even our pastor and his family, Lord God, Brother Eddie and his family, Lord God, even Lord Israel, bless Israel, Lord God. And Lord, fill this place with your love, your presence, Ginoo. Lord, ikaw lamang mapataas, ikaw lamang simbahon, dahigon, naning dapita, Ginoo. We glorify, we magnify your name, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Igsod ka ng pakpakpod para sa Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, come on. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name, Lord. We magnify your name in this place, Jesus. For you alone are worthy to be praised. You alone are worthy. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God, praise God. Makapanglingkod ang matagusa. Praise the Lord. Ingnan mo ta padigson nga nalipay kay ko nga nakakita nimo karong buntaga. Amen. Praise God, no? Ngan pa sa Bible igsoon, oh, how good and pleasant it is when brethren dwells together in unity. Praise the Lord. No, matag-usa pa lang daan, hitsura pa lang nimo panalangin na. Amen. Amen. Praise God. So makalipay kayo sa kasing-kasing igsoon karon nga buntagon, believing that God is in our midst, that the Holy Spirit is moving, and akong gyud pasalamatan kay dako igsoon tungod kay ang Dios ato pangikanta wala gyud mohunong pagpaabot sa iyang kaayo sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen ba? In spite of this pandemic, no, ang Ginoo wala magkulang sa atong mga kinabuhi. Nalipod, nag-uban, nagpanalangin, paabot pabor, naghatag og tabang, paabot og tabang, nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. God is good. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pero kanong buntag kay igsoon, dahil atong isgutan, no? Dili ang kaayo sa Dios. Kinsa din nakasulay o nakaagi sa mga naging adlaw, niaging semana, niaging bulan o maot nga sitwasyon. Praise the Lord. Ano? Karon gani pastor, magmata gani na ako. Namatay ang among iro. Pinangga na ba kay ito na ako? Praise the Lord, no? Matagusan na to, no? Every day, no? Mahitabo gina sa itong mga kinabuhi. You've been there, I've been there, no? Mga inana, nahitabo sa itong kinabuhi. Everyone has experienced some levels of frustrations and pain in daily lives. Amen. Praise the Lord. Tingnan mo ito pa, normal na. Ha? Why? Because no one is immune to the realities of life. Tingnan mo ito pa, dili ka exempted. Bad things will surely happen. Amen. Nadyo yung mga dili maayo, maot nga mga sitwasyon, maabot sa itong mga kinabuhi. Maunang isa ka pangutana lang maabot sa itong una-una. What do you do when bad things goes from bad things to unmanageable or unbearable? Unsa kaya tong buhaton? Unsa kay imong buhaton
Kung moabot sa imong kinabuhi ang mga dili maayong butang gikan sa dili maayo maot nga sitwasyon, paingon ngadto sa dili na nako kaya, Lord. Dili na kasulay. Kinsa nakasulay na, no? Maot na ang sitwasyon, di ba? Maot na nagtrabaho unta ni kalit lang abot ang pandemic. Nahadlok kay ta sa pandemic, hadlok kay ta sa coronavirus, na tangtang pagid sa nasira pagid tong gitrabahoan. Then sa diyang nasira nga tong gitrabahoan, gadaot ang atong anak, nadala sa ospital, pag human nabdala sa ospital, namatay ang talong nga gitanom. Sa naman eh. Kinsa nakasulay? Kinsa nakasulay? Bad things happen. Pero ang pangutan ay kung moabot sa punto nga, di na nako kaya, Lord. Grabe naman eh, sunod-sunod naman. No? Kinsa na kasinati na igsoon? Ha? Kinsa na kasinati na? So karong buntaga mo na itong isgutan, igsoon. It's from Exodus chapter 5. If you have your Bibles, turn with me to Exodus chapter 5 verse 4 to 9. No? Sa itong buhaton, sa atong mga kinatagsa-tag sa kinabuhi, sa may dapat atong buhaton, sa may imong ginabuhat. Sadyang maabot ang maot nga sitwasyon, dili ang maabot, kung dili mo paingon pag yun dito sa, dili na nimo kaya, dili na tato kaya, igsoon. No? Ingon din ni sa Exodus chapter 5, verse 4 to 9, nahitabo din nasa man, ay tabo, igsoon. Daghan, many times sa Bible, nahitabo sa kinabuhi ni Joseph, di ba? Tapos kinabuhi ni Joseph, gibaligya siya, nasinahan siya sa maigsoon, gihagbong sa tabay, gibaligya sa negosyante, gibaligya ni Potiphar, gipasanginlan nga ng rape, na priso. Grabe, igsoon. Lord, dili na nako kaya. Wala ko kabalo sa imuhang naagian. Wala ko kabalo sa mga kalisdanan, sa mga maayo, maot nga sitwasyon, maot nga sirkumstansya na hitabo sa imong kinabuhi, wala ko kabalo. Then naabot sa punto nga, gidugangan, and mingon ka, dili na nako kaya, Lord. It's too much. Praise God. Mao na nahitabo diri sa Exodus chapter 5 verse 4 and 9 ingon dito son, then the king of Egypt said to them, this is Moses and Aaron, midool mo gud sa iya, let my people go, we will worship him dito sa kamingawan. Then mingon ang hari sa Ehipto igsoon, Moses and Aaron, why do you take the people from their work? Get back to your labor. And Pharaoh said, look, the people of the land are many now, and you make them rest from their labor. So the same day, Pharaoh commanded the taskmasters of the people and their officers, saying, you shall no longer give the people straw to make bricks as before, putting more load to the people of Israel. Huh? Gibutangan, gidugangan pag yun. Ingon siya, no? You shall no longer give the people straw to make bricks as before. Ang nakapait, igsoon, dili na sila tagaag straw. Mingon ng Pharaoh, let them go and gather straw for themselves. Sila na bahala mangita og straw, nga isagol di sa paghimo og bricks. And you shall lay on them the quota of bricks which they made before. Maora gyapon ang quota, sila na mangitag straw. Bahala sila kasal mangita, basta kay maorog yapon, pabilin ang kutang, nga naa sila grabe, putting more load to the people of Israel. Then mingon siya igsoon, for they are idols. Dili idols nga, I-D-O-L. Dili idol o simba, Diyos. Kung dili idol, I-D-L-E, nagpuyo na lang sila, wala sila gibuhat. Therefore, they cry out saying, let us go and sacrifice to our God. Let more work be laid on them, on the men. Wow, praise the Lord. Dogangi pa, that they may labor in it, and let them not regard false words. So what happened, igsoon? What do we do when life goes from bad times to unmanageable times? Unsa man atong buhaton, din niya makita that children of Israel were already in bad situation. Grabe, dili maayo. Naulipon sa Israel for how many years? Gisugo,
grabe nga mga sugo, hard labor, igsoon, ang buhaton pagyud sa mga taskmasters na nagatang kanunay, kay kung maghinahinay kag trabaho, latiguhon ka. Di masayon ang kahimtang. Grabe ka, maot ang sitwasyon nga naa sila, igsoon. They were slave in Egypt, being treated horribly. Grabe. And Pharaoh, the type of our enemy, the devil, si Pharaoh, and Egypt is the type of the world, the chains, slavery, and the sin and its grip. Muna ang picture sa Egypt. Place of slavery, chain, sin, and its grip. Sala, o ang kanang pagkupot, pagkawid sa sala sa kinabuhi sa tao. And Pharaoh, the type of the devil, no? Ang kaaway sa Diyos. So their taskmasters beat them with whips. Kung hinay sila trabaho, latiguhon sila, magreklamo sila, latiguhon sila. Grabe, dili maayo ang sitwasyon. And the work, ingon sila nga trabaho, maugikan sa buntag, paingon sa gabi. Walay, grabe, way hunong na igsoon. And again, Pharaoh, the type of the devil, maingon siya, don't give the slaves any more straw to put in their bricks. Ayaw na sila. Grabe, gidungagan, gilisod-lisod pa dyan og maayo. May naman to, kay bahalag lisod din sila. Himo silang mga bricks, kay supplyan sila mga materials. Ang nahitabo karon, dili na sila supplyan og materials para maghimo og bricks. Giingon siya, don't give the slaves any more straw to put in their bricks. Force them to find their own straw wherever they go, wherever they can. Bahala na sila. But they must make the same number of bricks as before. Grabe. More gyapon ang kuta. Gilisod-lisod na, gilatigo na, gipatrabaho na buntag paingon sa gabi, gidugangan, gikuhaan pagid ang material, sila na ang papangitaon, maura ang kuta gidaghanon sa bricks nga ilang himuon sa kadlaw. Grabe, gilisod-lisod og maayo. No, kung atong makita, maot na kaayo ang sitwasyon sa mga katawhan sa Israel. Gipunan pa jud, gilisod-lisod og maayo, gidugangan. And I tell you this morning that the devil is not smart as he thinks he is. Gusto na ko na i-reveal sa inyo atong sekreto. Nabi niya, wala na ni, luoy na kay ni sila, makaluluoy na ni, naguna-una ang yawa nga smart kay siya. No? Nga pinaagis pagdugang og kalisod, dugangan ta kalisod, no? Na tangtang ta sa trabaho, na embargo pagid atong motor. Hallelujah, praise the Lord. Nagdaot pagid ang atong anak, milayas pagid asawa kay wala kay kwarta. Grabe naman no, di ba? Gato ang yawa nga wala na, pildi na, luoy na ni kayo. Pero diri sa itong gibasa, igsoon, this text reveals a fatal flaw of the devil. Diri palpak sa igsoon. Nga naman, tungod kay tanaw ninyo ang iyang gibuhat. Ala, siging dugang, siging hatag kalisod, o niya iyang gitagaan, o grabe nga kalisod, gidungagan pag yun. Kung iyan na lang ang tatong gitagaan, o isa kalisod na niyang gipasagdan. Kung ang tao, ingon anak, kung kita, inana, di ba, maanatas kalisod, then kanara, ay muingon na lang man dahil tangha. Maanad ra ko ani. Di ba? Maanad ra tanan itong kalisod, oy, agwan taon na ito ni, kanira man, okay na ni. Okay raw tato. Magpabili ng tato siya nga alaot ang tao. Pero ang dakong sayop ni Pharaoh, mao nga iyang gilisod-lisod ng maayo, iyan ang gikastigo, gidungagan pagyud niya, gikuhaan og straw, maurag yapon ang iyang kota. Mao ni ang dakong sayop niya, ug mao ni ang gihimo ni Satanas sa atong kinabuhi. Nanay pandemic, nawala pagyud atong trabaho, nagdaot pagyud atong membros pamilya, namatyan og nawadan og baboy, namatyan og isda. Ano sana man eh? May na lang na ng itlog dagang manok, miso og dagang manok, kaya ay man na.
Pero pag inana, igsoon, grabe na kalisod, igsoon, dito makita din he keeps on pushing more, hurting more, breaking more. Naghihimo sa kaaway, igsoon. And the good thing is, when bad becomes unmanageable, paminaw maayo, igsoon. When bad becomes unmanageable, I tell you, deliverance will come. Deliverance takes place. Hallelujah, pagkanindot. Mao ni palpak sa kaaway, mao ni ang palpak sa yawa. Diri sa dako kay sipyat igsoon, no? He never leaves bad enough alone. Ang iyang gibuhat igsoon, gitagaan niya maot nga sitwasyon o sa katao dahil pun-ana po niya, lisod-lisoron niya pag-ayo. Dahil tanawon siya nahitabo, bisan ang mga katawan sa Diyos sa diyang gilisod-lisod na sa kaayo, nakalimot ang yawa, na wala na siya makauna-una ang yawa, ang kaaway sa Diyos, nga sa sige niya, dut-dut, sige niya hatag, o kalisod, higighatag, o bad situation sa kakristuhanon, sa katao, igsoon. That's the time nga iya dahil gitulod ang tao, paingon dito sa gamahan ng kamot sa Diyos. Wow! Amen! Amen. Kinsi ganahan na igsoon. Because in some point, igsoon, if bad keeps getting unbearable, it's going to turn your heart back to God. Mao jud ang mahitabo, di ba? No, mao gini, no? And the point here is that people turn to God in desperation. Kinsa dinhi nakaduol sa Ginoo tungod kay desperado na siya sa kinabuhi. Perting dagana. Naabot po sa mga puntong, saan naman ko naman tayong lami ni Nay? Musimba to, ano may lami? Di na ko ganan maminaw sa iyang isulti. Anang tawhana, di na ako isulti. Yun sana. Pero kung ngita, tagnayin, wala naman kung unsa naman itong kahimtang pagkalisod, pagkaapiki. Therefore, when bad things happen, kung doon ay mga dili maayo, maot nga sitwasyon na itabo sa itong kinabuhi and it becomes unmanageable, good things happen. Naaday mga maayong butang nga may tabo igsoon. Taod-taod na kong namastor. No? 2014, taod-taod na. 6 years, taod-taod na. Pero wala pa'y tao, miduol na ako. Nga miingon siya, miduol siya, o miingon siya sa kuwa. Pastor, bago lang yun naghuman ang gitukod na mong balay. Nakapalit kong sakyanan, pastor. Nakapalit big sakyanan, pastor. Indot dito, then nakapalit pag may yuta dito sa Balintawak, 2 ka hektarya. Then gitamna na mo og talong, then karon ang talong nahali na, may na ang kita. Dayon akong anak naminyo na plaster na ang isa ka anak nakahuman nag-eskwela, then nakatrabaho na. Then pastor, isa na lang wala na koy kulang. Mapalit na tanan na mo gikinahanglan. Isa na lang gid kulang, pastor. Ginoo na lang sa akong kinabuhi. Wala pa ko kita. Nindoon ako tao inana sitwasyon. Hayay kay sitwasyon mingon nga hayay na kay pasuka. Nadyo ko gikinahanglan. Isa na lang jud akong gikinahanglan, pastor. Ang Ginoo na lang adawaton ako sa aron himo ako sa Ginoo manluluwas akong kinabuhi. Ala. Wala pa jud na mahitabo. Ug dili jud na mahitabo igsoon. Amen. Normally ingon ani na siya. Di ba? Ang mahitabo is ingon ani simple ra. Ang mahitabo nawad-an kog trabaho, pastor. Kung sana may ako ipakaon sa akong pamilya. Na-embargo pagin akong motor. Nani ka sa na-embargo akong motor, pastor. Dayon, pag uli na ko sa balay, wala na akong asawa. Kaya pagkabalo, natawagan ako siya, ganyan butang, tangtang ko sa trabaho. Pag uli na ko, wala na siya. Gidala niya ang among mga anak. Ako na lang isa ka nabilin sa balay. Then nanawag pagid ang akong magulang, namatay daw ang among mama. Hallelujah, pastor. Tabang, Lord. Tabang. Di ba mauna ng panahon? Mundot sa Ginoo, muduol ta sa Ginoo. Then when bad things becomes unmanageable, good things happen. Miracles takes place. Hallelujah. Pagkanindot tayo. Sige, ganahan na. Di ba tinuod na siya igsoon sa diyang maabot na ni mga butangas tong kinabuhi. Kinsa nakakita sa salida the commuter. Doon kita siya, the commuter, di ba? Pag abot ng trabaho, gitangtang sa iyang manager.
nagbaklay, wala niya gipaybulo ang isawa, gitangtang na siya sa trabaho, pagkaban sakay siya sa train, pagkabot sa train, ay miduol niya nga psychologist, giingnan siya, nga ayok na ako'y pabuhat nimo, mo ni, simple kay nga butang, no? Wala na para nimo, pero para sa tanan nga nagsakay rin, tungod kay naa siya gipangita nga witness, nagpatay silang city assessor. Siya gitahasan, gitagaan siya kwarta 20,000, $20,000, then napay dugang $25,000, napay dugang $75,000, good for $100,000. Pero son, grabe ang iyang sitwasyon nga nahitabo dito. Luoy kay siya. Kita siya, gipangita niya maayo, gigulat na siya, yung pamilya, gikidnap, kay patyon, pag dili matuman, dili niya buhaton, ang taas nga gihatag siya. Grabe ang sitwasyon. Pareha na sa mga kinabuhi, sa diyang wala pa ta nakaila sa Dios, ingon ana, dagan, sunod-sunod, gipatungan sa yawa na po, gibutang na po, maot nga sitwasyon, na matay, mauni, na sakit, na kadungog sa doktor, ang sakit sa imong mama, mauni, cancer, sa prostate cancer, stage 4. Hallelujah, praise the Lord. Maingon na dahin ka, sa maabot ang punto, maingon na dahin ka, Lord, tabang, dili na nako kaya. Amen. And that's when the miracle takes place. Kung moabot sa puntong inanaigson, mauna na ang punto nga ang milagro sa Dios may tabo na sa atong mga kinabuhi. Because God responds when things get really bad. Because when we turn to Him, because we will turn to Him then. Mauna ng panahon nga muduol na din sa Ginoo. The darker it gets, the worse it gets, that's the best time for God to move. Isaiah chapter 59 verse 19b. Mingon din na igsoon, when the enemy comes in like a flood, when the enemy comes in like a flood, kabalo kaon sa flood igsoon, tubig sa tubangan, tubig sa luyo, tubig sa imong kilid sa wala, tubig sa imong tuo, tubig sa imong uluhan. When the enemy comes, when bad things comes like a flood, grabe, overwhelming ang kalisod, overwhelming ang sitwasyon, igsoon. Dili na nimo ma-manage, dili na nimo kaya ang sitwasyon. Pero unsay gingon sa Isaiah, ingon ana imong sitwasyon, no tubig tanan. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Wow. Then deliverance takes place. Miracles takes place. Good things happen. Because the big thing, the best thing the devil could do is to leave you alone. Pasagdahan ang taka, mauran ta na iyang buhaton. Tagaan ka niya bad situation, pasagdahan ang taka, dili po, biya kandungagan. Mauna ang problema sa kaaway, he keeps pushing and pushing and pushing. And maybe God will never be your first choice. But I tell you, He has become your last chance. Posible man nga dili first choice yung mga Ginoo sa imong sitwasyon. Pero sultihan ti ka, He is your last chance. Wala na ilain igsoon, amin ba? When we become desperate, kung desperado na to sa sitwasyon, we cry out in desperation. Hilak ta sa Ginoo, which it's entirely different kind of prayer. Di ba? Labi na ginana itong sitwasyon, lahi na nga pag-ampo, luhod na gyud, hilak na gyud sa Ginoo. Desperate cries for help. I tell you, desperate cries for help creates divine deliverance. Grabe ang may bone pag maabot na sa punto hinanaigsoon. Because God heard the cries of the slaves. Gikapoy na sila. Dili na nila makaya ang mga katawhan sa Dios dito sa Ehipto. Grabe na ang ilang giagian. Grabe na ang kalisod nga ilang giagian. Gilisod-lisod pagid silang maayos ni Pharaoh. And when they cried in desperation, God heard their cries. God heard the cries of the slaves and moved on their behalf. Namuhat ang Ginoo. Miabot ang Ginoo, namuhat ang Ginoo. And I tell you this morning,
He will move for your circumstances as well. Unsa man na imong bad situation karon and miabot man ka sa punto nga dili na nimo kaya, sultihan ti kaigsoon, God will move on your behalf because He is for you. Kauban nimo ang Ginoo. So karong buntaga, tulo ka butang lang, the next time you find yourself in a desperation, the next time you find yourself in desperate and unmanageable situation, you need to consider three things. Tulo lang kabutang karong buntaga igsoon and mahuman na ta. As I promised, nanay. Number 1, it's in Psalms 116 verse 7. Lahi tag version. Gitanaw ko dahil lain nga version akong gitanaw, dito ko na sangit sa isa ka version. International Children's Bible. Basa rin ang Biblia. Bata, Biblia pastor para sa mga bata. Nakita na ko dito, ganahan ko. Mingon ang linya dito sa ICB nga version, Psalms 116 verse 7, paminaw mayingon siya. I said to myself. Kinsa yung isultihan? Iyang kaugalingon. Wala man ta, dili man kayo taan eh. Di ba? Wala kayo tani nga desigo na to tong kaugalingon, just like David, bless the Lord O my soul, bless the Lord O my soul. And forget not all His benefits. Nga naman si David. Pero dinilhay po siya, ingon siya, I said to myself, relax. Hallelujah, number 1. Relax. Ingay mong tapat, ingay mo silingan, relax. Nga naman in bad situation, in bad circumstances sabot sa imong kinabuhi nga mahimong unbearable igsoon, mingon ang pulong sa Ginoo, relax. Why? Tungod kay ingon dinhi, because the Lord takes care of you. Kanus ana nahitabo gipasagdan ka sa Ginoo. Nganong hangtod karon niya pamangka nindot imong sinina, nindot imong karsunis, ay imong kahimtang dako na kay imong tiyan. Then moingon kanako gipasagdan ka sa Ginoo. How dare you? Diligisi ang karsones. Hallelujah. Diba? Because God takes care of you. The only thing we need to do is relax. Turn your Facebook off. Turn your social media off. Turn your TV off. I mean, this is unbearable. This is unbearable. And ang imong buhaton, you get your face in this book. And then pray. Relax. Diya sa imong pag-relax, igsoon, mag-ampo ka sa Ginoo, cry out to God and worship the Lord in your bad situation, in that bad circumstances. Cry out to the Lord. Pray to the Lord. Meditate in His Word, His Bible. And suddenly God shows up. Ang Ginoo moabot dayon para sa imong tabang igsoon. The only thing we need na atong hinumduman igsoon is moabot man ni sa atong mga kinabuhi to relax. Kalma lang. Relax lang. Inay mo tapad, relax lang. Why? Because God is working things out for your good. Amen. Di ba? God is, He figured out. Grabe, namuhat ang Ginoo para sa imong kaayuhan, para sa atong kaayuhan. No, diha sa sitwasyon nga naa ka, sa nga kalisod nga kalisan nga naa ka karon. Ang Dios ang uban nimo, ang Dios ang atiman nimo. He is for you. You are the apple of His eye. You are so special to Him. Munang mingon siya, ayaw kagulak, ayaw kabalaka. I'm in total control. God is sovereign. Di ba sa iyang gingon, pwede niya tayo hupon ang mga kalisdanan nga sama sa baha. Pwede na tayo huyupon sa hangin, nga gikan sa Ginoo, o mawala ang imong kalisod. Mahanaw kalit ang mga maot nga nahitabo sa imong kinabuhi. Relax. Number 1. Ikadua, it's in 1 Peter chapter 5 verse 7. Kung moabot ni panahon na, mga bad times sa imong kinabuhi,
Una, kinanglan nimo mo relax. Ikaduha, kinahanglan nimo, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, maingon din, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Amen. Number 2, cast. Iitsa na sa Dios. Unsa na mga bad situation na kakaron. Unsa na mga unbearable situation na kakaron, dili na nimo kaya, lisod na ka, wala na kay mahimo, ihatag na sa Ginoo, iitsa na tanan sa Ginoo because He cares. Matthew chapter 11 verse 29, for my yoke is easy and my burden is light, says the Lord. Why? Because He cares. Tungod kay pinangga ka sa Dios, tungod kay giatiman ka sa Dios. Amen. Wala ta pasagday sa Ginoo igsoon. Amen ba? Cast. Pag mayon tag cast, it's like casting. Kan kasi man nagkasulay pamasol din eh. Amen. Masol na aming mga pool. Diba? Itsa na mo ng taga layo kayo. Gikan sa among gitindugan, ingon ana. Ang kanang kabugaton na aka, kanang kalisdanan na aka, kanang mga bad situation na aka karon, mga unbearable situations sa imong kinabuhi karon na aka, ang imo lang buhaton, imo lang ilabay, iitsa. Paingon dito sa Ginoo. Amen. No? Nga naman, tuod kay ingon siya because He cares for you. Balik-balik kaduwa na. Sa pikas because He cares. Sa ikaduha, sa diyang mag-relax ka because He cares. God is in control. Kaya niya buhaton. Kaya niya ka na imong sitwasyon niya ng hilison. Amen. Diba? Pariya sa naitabo ni Kuya tumor sa utok, gihilis lang sa Ginoo, simple lang. Nawala iyang kabungol, nawala ang iyang kanang nabuta na siya, di na siya kakita. Nawala. Nga naman, why imposible sa Ginoo? Kaya buhaton sa Ginoo ang tanan tungod kay giatiman ta sa Dios. Wala nagpasagan ang Dios sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Binato itong mga sitwasyon karon mao na ni ganahan kita buyo di sa atong mga sitwasyon, mga dili maayo nga mga sirkumstansya na taganahan kita mamalandong. Ang gingon sa Ginoo, itsa na sa Ginoo. Ayaw pagpuyo diya, cast all your anxiety. Tanan nimong gikabalakan, tanan nimong gikagulan, tanan nimong gikapuyan nga mga butang, mga dili maayo na itabo sa imong kinabuhi. Itugyan tanan sa Ginoo because He cares. Lastly, it's in Psalms 62 verse 5. As I promised, 30 minutes. It's in Psalm 62 verse 5. Ingon din sa igsoon, the fear of the Lord leads to life. The fear of the Lord leads to life. Then one rests content, untouched by trouble. Wow. Number 3 is rest. Pagkalabli sa Ginoo. Resting content, untouched by troubles. Saktong gingon sa kanta, find rest, my soul, in Christ alone. Nga naman, know His power, in quietness and trust, we are untouchable. Kabalo ba ka ana igsoon? If we find rest in Christ, we are untouchable by troubles. Sultihan na kaigsoon ka ng mga bad times sa itong mga kinabuhi, diri ra na sa kalibutan. Ha? O kabalo ba ka unsay trabaho ana sa itong mga kinabuhi, ayaw tanawa sa negatibo nga bahin. Don't look at na negative perspective. Tanawa din na igsoon pag moabot ng mga bad times sa itong mga kinabuhi. It's time for us to learn and to move forward. Pag makakaton ka, mudako ang imong pagtuo, mudako ang imong pagsalig da sa Ginoo, mudaghan ang imong kahibalo, mahimo kang maalamon, pinaagi sa mga sitwasyon, mga dili maayo na itabo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Maayo ang resulta maabot sa atong kinabuhi igsoon. Amen ba? Maayo ang sitwasyon, maabot sa atong kinabuhi. That's why, in conclusion, these 3 words,
Unsa na 3 words? When bad things becomes unbearable, 3 things. You need to relax, cast, and rest. No? These 3, relax, cast, and rest, describe productive actions you can make when life goes sideways. Amen? Amen ba? You can spend time in prayer, ask God to help you. No, tabangi ko, Lord. No, tabangi ko, ask God to help you relax in Him. Cast off the concern and rest over the outcome. Diba? Nagpahulay ka. Naghulat sa resulta, igsoon. Amen. Naghulat sa resulta. Dili ako kalimot. Kanunay sa gingon ni Bishop T.D. Jakes. When problem comes, when bad things happen, I smell bread. I smell blessings. Amen. Amen. Kinsa naakaroon ana nga sitwasyon, igsoon. Pasalamat ka. Maglipay ka. Ayaw kaguol. Itugyan na tanan nimong kabalakan. Itugyan na tanan nimong gikagulan dito sa Ginoo. Paglipay dia sa Ginoo. Pagmalinawon dia sa Ginoo. Pahulay sa Ginoo. Relax dia sa Ginoo. Sa presensya sa Ginoo. Because in the presence of joy, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. In kabalo ta igsoon, bisan pag unsa sitwasyon na ka, bisan pag mutanaw ka sa imong palibot, wala naman jud koy mahimo ani. Asa pa man kumudangan like the Israelites igsoon sa dang gigukod sila sa mga Egyptians. Sa dang atubangan dagat, silang pagpikas bukid sa pikas bukid, nowhere to run. Pero sa gingon sa kanta, God will make a way where there seems to be. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. When love and strength for its new day, He will make a way. Ano man igsoon, why relax in Him? Why cast off the concern? Why rest over the outcome? Because He's a big God. He's an all-powerful God, and He can provide big comfort, big hope, and ultimately peace in the middle of the storm. Musugod ka og sa dilig zone pag ang Ginoo kaoban nato, bisan pag ingon si David, do I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil. Ingon pa sa Isaiah, muupok man ko dito sa tubig, sa mga problema kalisdanan, kalayo sa mga, di ba? Ano sa nang kanta ha? Dumaan man ako sa kasama natin ng Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Kristo. Sige kabalaka diha. Isa imot-imot diha. During bad times, during bad things happen sa itong mga kinabuhi and it becomes unbearable. Kinsa na nag-imot-imot igso? 29 na dungagan o isa kabi ganiya ang isda. 29 tanan kakoy, dagko kayo. Praise the Lord. Kanta gyapon mi sa mong theme song kauban sa akong mga koys. Di ba? Unsay akong theme song? I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice in His, for He has made me glad. Praise the Lord. Igsoon ka ng sirkumstansya na itabos ng kinabuhi, dili na makaapekto sa imong relasyon sa Ginoo.
No? Wala na siya mahimo sa imong identity. No matter what circumstances you are facing right now, unsa man nakalisod, unsa man nakabad ang sitwasyon na kakaronikson, it doesn't change your identity in Christ. You are His treasured possession. You are the apple of God's eye. And He cares for you. He is for you and not against you. Manana si Lord sa imong kinabuhi. Ingon pa sa diri ganiya nagtindog. Though many times we are unfaithful to God, but God is still faithful to us. He's so good to us. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Asa ka naligtas? Bad times, bad things, bad circumstances. Hindi man karapat dapat. Kinsa man gud ta? Ako'y pinatawa. Binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umaw. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit ang pagpupuri. Kalisdanan man daig ang Dios. Problema man daig ang Dios. Simbahan Ginoo. Maayo man ang naitabo, simbahan Ginoo. Dili maayo naitabo, simbahan Ginoo. In everything give thanks. Ano ang Bible? Cast all your anxiety on Him. Igsoon karon kabuntagon, sultihan ti ka. When bad becomes unbearable, God will always be there. Dili kabiyaan sa Ginoo. Imo ra na ato ra nang una-una igsoon. Lord, you seem so far away. A million miles or more it feels to. Pagbati ra nimo, ang Ginoo dili mo biya, siya nga nag-ingon, I will never leave you nor forsake you. Is God who is faithful. Pag muingon siya naa siya, dili kaniya biyaan. Tabangan pagkita niya. Ingon siya, di ba? Ingon ang Biblia, kung dili nimo kaya ang tentasyon nga naabot sa imong kinabuhi, He will make a way out from it. Pagkanindot lang ang Ginoo atong gilagaran. Amen ba? Amen ba? God will always be there. For what? Waiting for your eyes to lift off on your circumstances. And look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Amen? So, stand up. Manindog ng tanan Nixon. When bad things becomes unbearable, becomes unmanageable, you need to rest, cast, relax, cast, and rest. Timan ilan ng tulo Nixon. Ang imong kinabuhi, wala na isang. No? Ano man? Pag naikagubot, magpahulay ta diya sa Ginoo. Pag magkagubot, kalisod mo abot, itugyan diya sa Ginoo. Pag mga kalisdanan mo abot, mahimong dili na natong makaya, pahulay ta diya sa Ginoo. Matthew chapter 11 verse 30. Sa 29 minutes siya, for my yoke is easy and my burden is light. Cast all your cares upon Him. Because He cares. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Shall we worship the Lord this morning? Hallelujah. Hallelujah. Shall we sing praises to Him? Shall we worship Him for what He has done in our lives? Di mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako.
the Lord in this place. Let's magnify the name. Ang pagpupurit pa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupulit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus. Yes, Lord. Tinuod Ginoo dili mi makalikay sa mga maot nga sitwasyon moabot sa among mga kinabuhi. Bisag asa mi moadto Ginoo, dili namo pwede mataguan ang mga maot nga sirkumstansya nga moabot sa among mga kinabuhi. Apan salamat niya kabuntagon Ginoo. Ay mong pulong nagpadayag sa mata ko sa kanamo. Sa mabutang ang unsa ang ayan namong buhaton. Kung among masugatan, on moabot man ang mga kalisdanan, mga maot nga sitwasyon, nga moabot sa punto nga dili na namo makaya Ginoo. Imo may gitudluan to relax, to cast, and to rest in your presence. Lord, bless your people. Tabangi sila Ginoo, give us the grace, Lord God. Tagay mi sa grasya Ginoo nga makarelax diha sa imong presensya. Tagay mi grasya Ginoo to cast off the concerns, Lord God, nga naa matagusa. And Lord, give us the grace to rest, waiting for the outcome. And right now, Lord, unsa man magikinanglan sa mga katawan nga niya karon dinhi Ginoo, as you promised. Anagingon ka sa imong pulong, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things you do not know. Right now, Lord, we call upon the name of the Lord to provide all the needs of your people who are here right now in the name of Jesus. Those who need healing, I speak healing right now. I declare healing and I decree and declare healing from your body right now, from that sickness and disease in your body right now in the name of Jesus. And Lord, salamat kay Ginoo. Cover us tightly with your most precious blood. Lord, take full control over the lives of your people. Put a hedge of protection over their families, over their business, over their work and jobs, sa ilang mga pananom, sa among mga pagpamuhi, Ginoo. Lord, put a hedge of protection, declaring, Lord, that no hands of the enemy, no weapons of the enemy, Lord, nga mag-prosper sa among mga kinabuhi tungod kay naa ka naguban ka namo. Salamat kay Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Receive all the praise and glory in Jesus' name we pray. The people of God will shout and say, Amen, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Manglingkod ta kadyot para sa tong tithes and offering. Praise God. Say ready na. So, before ko mag-pray sa tithes and offering, is mag-share sa ko gamay. So, di ba kay ang tithes and offering is ginabalik-balik naman dyan na siya. So, Malakay 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, di ba ingon nga, nganong ang pag-tithes is blessing man. Why tithing brings blessing di ay? Kay tungod ba nga nihatag ka kwarta, mo nang panalanginan ka? Di ba? Mubin akong mindset ato sa una, atong pag-off ako diri bisimba. Then, kay tungod ba, dako taghatag mo nang panalanginan ka sa Ginoo? Mo ba na? Mo ba na ibasihan? Is that really the reason nga nung i-bless ka ni Lord? Tithing brings blessing for the reason that we are obeying God. Tungod kani obey ka sa Ginoo because obedience brings blessing. Basaha ang Deuteronomy
chapter 28 na dira tanan sa unsay ang mga blessings sa mga tawo nga obedient dira sa Ginoo. Dira pud makita kung unsay kanang bitang resulta nga mo disobey sa Ginoo. Na dira sa chapter 28. So I know nga all of us kay nagyud tagi pangatubang. Labo na karon our current situation, we are facing a crisis. Grabe kaayong kanabang walay saka, puro kanaog tanan, walay income, some kay nawalan og trabaho, ang uban kay ng business na lugi, 'di ba? Inana. Pero nako example ana, kato bitang widow nga babaye, 'di ba kay in Mark chapter 12 verse 41 to 44, katong widow o katong mga dato nga tawo mas nahimuot ang Ginoo sa widow, poor widow kaysa atong mga dato nga tawo kay tungod katoy ang gihatag mo umuon na lang to niya nga kwarta. Pero nahimo gihapon niya nga muhatag sa Ginoo. 'Di ba? Bisan pa og gamay ra na imong kwarta mga igsoon kay kabalo ko nga gipit kaayo ta karon. Bisan gamay ra na imong kwarta kung kinasing-kasing na valuable na sa Ginoo mga igsoon. Gabi na kay wala nagbasi ang Ginoo sa kadaghanon sa imong gihatag kundi unsa ka pagkamatinud-anon mo hatag dira sa iyaha. Kay di ba katong widow despite sa iyahang sitwasyon nagpabilin siyang matinud-anon sa Ginoo jud as in her situation does not hinder her from obeying God. Dapat atong sitwasyon dili makahinder nga mo-obey ta sa Ginoo mga igsoon. In my opinion kay bantog ay why nga ming choose siya nga i-obey ang Ginoo kay maybe or because he knows who really God is. Nakaila kay siya kung kinsa ang Ginoo. Always remember mga igsoon kani nga ang nag-command nato ani is a loving God, a covenant-keeping God, mighty, powerful God, flawless God, never mamakak mga igsoon, og faithful nga God mga igsoon. Dapat bakang mabalak di ba dili there's no reason for us to doubt. Kay kana pa lang mga igsoon, dili na taangay nga mabalaka kay powerful kay atong Ginoo. Umuingon pagyud siya nga i-bless ka niya, flawless kayo siya. Faithful pagyud kay siya siyang mga pulong maigsoon. So, ako lang ibilin nga promise sa Ginoo in 2 Corinthians chapter 9 verse 8 ERV version. And God can give you more blessings than you need, and you will always have plenty of everything. You will have enough to give to every good work. Kupti na nga promise maigsoon kay tungod dili mo makakatong Ginoo mahitabo ni sa atong matag usa, I believe. So mag-pray na ta. Yes, most heavenly and gracious loving God, Lord, we thank you for your word, oh God, this morning. Salamat, Lord, nga matinud-anon jud ka, Father God, bisan pa man, Lord God, sa mong sitwasyon karon, we know and we believe, Father God, nga dili minimo pakyason o dili minimo pabayaan, Father God, for you cares for us, Father God. I pray, oh God, nga sa maghatag, bisan sa gamay, Father God, I know nga mahimuot na kaana, Father God. I pray, Lord, that you will continue to bless your people, Father God, more and more every day, Father God, nga sa ilang gikinahanglan, oh God. I pray sa mga gikuha ni Satanas sa mong matag sa aking nabuhi, I know that you will restore it, Father God, nga mas beautiful pa sa before, Father God. And I pray, Lord, nga ikaw ang Diyos, Lord God, nga among ulian, ana, Father God, for you are worthy, Father God, ana, oh God. Thank you, we glorify you, in Jesus' mighty name we pray, amen. Hallelujah. Papurihan niyo, Panginoon. Tatakbo